Yan mga kapatid, nandito na muli tayo sa araw at oras na itinakda ng ating Ama. Ang araw na ating dapat pagsalu-saluhan. Dito tayo kailangang magtitipon-tipon dito sa araw na ito mga kapatid. At ang araw kong ito ngayon ay araw ng Sabado. At ito ay unang Sabado sa buwan ng Abril 2025 mga kapatid. Ito yung tinatawag na Sabat. Ito yung araw na nag-iisa sa loob ng isang buwan na itinangi ng ating Ama para sa atin. Marami yung Sabat sa loob ng isang buwan dahil ito ay ang pagkaminsan ay 5. Pero yung ordinary na hindi nawawala ay 4. Pero ang number 1 dito mga kapatid na dapat nating pangalagaan ay ang unang Sabat. Dahil ang una, under niya yung mga huli. Ang number 1, siya talaga ang nasusunod. Naniniwala ba kayo doon mga kapatid? Number 1 nga unang Sabat. Dahil ang ating Panginoong si Isaac ay siya rin yung una at siya rin yung huli. Siya ang una at kasama ng huli. May huli siyang sinunggo, pero walang magagawa yung huli kung wala siya. Inaalalayan niya yung huli. Kaya siya rin ang nasusunod dito sa huli. Dahil walang magagawa yung huling sugo kung wala siya na nagtuturo mga kapatid. Kaya siya ang ating pastor dito. Siya ang founder dito sa relihiyon na ito mga kapatid. Hindi ako ang founder. Ako lang ang tagapagsalita pero hindi ako ang nagtayo dito. Ang nagtayo dito ay ang ating Ama na nasa langit sa pamamagitan ng Espiritu ng kanyang panganay na anak na si Isa na ating Panginoon ng mga Panginoon at ating Hari ng mga Hari. Kaya marami tayong dapat pag-usapan mga kapatid. At dapat pakinggan ninyo ng mga sumusubaybay sa maliit na programang ito ng ating Ama na binaba niya dito sa lupa. Bago yun mga kapatid, bago nating pakinggan ang lahat ng mga mensahe na ibinaba ng ating Ama sa araw na ito, dito sa unang Sabat, kailangan tumanggap muna tayo ng basbas mula rin sa kanya dahil ito ang utos din ito sa atin na tayong mga pinili niya na magturo ng kanyang mga salita ay kailangan din itong gawin. Kaya sa inyong lahat mga kapatid na nakikinig ng programang ito, ang ating Panginoong si Isaw Ama, ang biyaya at awa ng ating Ama sa pamamagitan ng Espiritu ng kanyang panganay na anak na si Isa na ating Panginoon ng mga Panginoon at ating Hari ng mga Hari ay sumainyo nawang lahat. Siya nawa, siya nawa. Siya nawa at siya nawa. Ayan, dito na tayo mga kapatid sa mensahe. Naniniwala ba ang bawat isa sa atin na lahat ng mga nangyayari dito sa lupa o nabubuo o tumatayo o naitatayo, naniniwala ba kayo na ang ating Ama ang may gawa? Siya nawa. Kung ako yung tatanungin mga kapatid, dito sa tanong kong ito sa inyo, ibabalik nyo sa akin na itatanong, ang sagot ko ay 100%, 100% na ang ating Ama
ang siyang lumikha ng lahat ng mga bagay na nangyayari, nabubuo, o tumatayo na ating nakikita dito sa sanglibutang ito na ating ginagalawan, mga kapatid. Yung mga awayan na yan ngayon, mga kapatid, hindi naman lingid sa ating kaalaman ngayon sa panahong ito na marami, napakaraming mga paguluhan na nagaganap ngayon. At ang isang nakakalungkot ay nakarating na sa mga pinuno natin yung mga bangayan na yan. Dahil noon kasi yung mga nagbabangayan lang, yung mga dukha, agawan sa lupa, ganun. Bihira na yung mga ganun, mga nag-aagawan sa lupa dahil pinagbabawal na nga magkaingin eh. Bihira na ako nakakarinig ng ganun. Mga agawan sa mga tinatayuan na bahay. Napailan-ilan pa rin, pero hindi kagaya na kalala noon na talagang nagpapatayan sa agawan ng lupa. Dahil pinagbabawal na yung magkainin, pagpuputol ng kahoy. Dahil nasa banal na kasulatan din kasi yan na wag sirain ang anumang bagay na sariwa, anumang punong kahoy, wag ipapahama, kundi yun lang mga walang tatak ng Ama sa noo. Yun lang yung dapat sirain at mapahamak, mga kapatid. Yan, nakasulat yun sa Apokalipsis. Kayong mga matagal nang nanonood dito at importante yung nakikinig, nalalaman ko na inyo na itong narinig, yung mga walang tatak lang ng Ama sa noo, saka ng kamay ng kanilang pangalan ang mapapahamak. Ayun yung nakasulat, nahula ng aklat na ito, mga kapatid. Ngayon, ating ito ay nalalaman at ay sumasampalataya na ang lahat ng mga nangyayari dito sa ibabaw ng lupa nabubuo o tumatayo nagaganap ay mula sa ating yan ay yung nananampalataya na ganun, mga kapatid, ay sinasaluduhan ko yung mga naniniwalang ganun na ang Ama ang nakakaalam at siya ang may plano ng lahat ng mga nangyayari. Saludo ko sa inyo, mga kapatid, kung kayo nananampalataya na ganun, ang Ama nga ang may akda ng lahat. At dahil nga doon, nagaganap ngayon yung mga bangayan, diba? Yung mga nabanggit natin, yung mga unang araw, mga mensahe na yung panahong mapanganib ay darating. Napakapanganib ngayon dahil hindi mo na alam kung kanino ka papanig eh. Diba? Kung sa presidente ba o sa vice president? Sinong kinakampihan mo, mga kapatid? Vice president o presidente? Ngayon, kung ibabalik nyo sa akin yung tanong na yan, kung sinong kakampihan ko, meron talaga akong kakampihan, mga kapatid. At alam nyo kung sinong kakampihan ko? Ang ating Panginoong si Isa o Ama. Yun lang ang kakampihan ko, mga kapatid. Doon sa dalawa, vice president, hindi ako. Dahil yun yung utos ng ating Ama, ibigin mo ang Panginoon ng buong puso mo at buong kaluluwa mo, mga kapatid. Nandun yung sa Mateo 22:35 hanggang 38, mga kapatid. Tingnan natin. Matthew 22 35 hanggang 38.
Kita nyo mga kapatid. Hindi tayo lumalabas sa utos eh. Palagi tayong sakop. Sakop tayo ng utos. Eh, yung ibang relihiyon sabi eh, pag ikaw ay sumasampalataya na sa Panginoon ay hindi na ka na kailangan sumunod sa kautusan eh. Yun yung turo ng ano, yung hindi naunawaan. Hindi naunawaan kung ano ibig sabihin. Dahil maraming mga salita si Pablo dito, mga kapatid, na hindi niya ipinauunawa. Pinaparinig niya. Kahit sa mismo na nagsasalita, hindi niya naunawaan yung mga binabanggit niya. Ay may mga matalinghagang salita. Ngayon, kung gusto niyong maunawaan yung mga nababasa yung sa banal na kasulatan, na mga itinuro sa inyo, yung mga nauna sa akin, hindi niyo lubos na unawaan, itanong niyo lang sa inyong lingkod na nagsasalita sa inyong harapan ngayon mga kapatid. At sigurado ko sa iyo, 100% papaunawa ko sa iyo. Mauunawaan mo. Ito yung utos, kaya sinabi ko na ang papanigan ko ay ang ating Panginoong si Isao Ama. Andun sa Matthew 22, 35 hanggang 38. Ayun, 35 hanggang 38. Ayan, basahin na natin mga kapatid. At isa sa kanila na tagapagtanggol ng kautusan ay tinanong siya ng isang tanong upang siya ay tuksuhin. Guro, alin baga ang dakilang utos sa kautusan? At sinabi sa kanya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. Ito ang dakila at pangunang utos. Kaya doon ako kampi mga kapatid. Tingnan nyo doon sa 38, yun lang yung laman eh. Di ba? Ito ang dakila at pangunang utos. Di ba? Yun lang laman ng 30. Eh sa ibang mga versikulo eh maraming laman. Di ba? Tingnan mo yung 37, no, ang dami. Ilang salita. Ito isang straight lang eh. Ito ang dakila at pangunang utos. Kagaya yan nung nandun sa Juan 10:30 na sinarili din niya yung versikulo na yun. Tingnan natin mga kapatid. Juan 10:30. Sinarili din ng versikulo yung salitang. Juan 10:30, nakuha niya na. O, tingnan nyo mga kapatid, basahin natin. Sinarili niya yung versikulo na yun. Ako at ang Ama ay iisa. Diba? Natatangi itong mga ganitong mga salita mga kapatid. Sinusulok yung versikulo. Sa Matthew 22:38, ito ang dakila at pangunang utos. Diba? Sa Juan 10:30, ako at ang Ama ay iisa. Sinulo na naman. Yan, mga kakaiba, mga kapatid, yung turo na nakikita natin at na naririnig dito. Dahil nga ganun, meron pa tayong babasahin dun sa unang Korinto 13:4 hanggang 7. Unang Korinto 13:4 hanggang 7. Oh, ayun, ang lalaki, ang dadami. Ang haba nung laman. 13:4 hanggang 7. Ayun. Kung iniibig natin ang ating Panginoon, ganito ang ating dapat ginagawa, mga kapatid. Ano yung nakalagay?
unang Korinto 13:4 hanggang 7. Ayun. Sabi dun sa kung kayo na, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo. Diba? Nakalagay doon sa Mateo 22:37. Siya nawa. Ngayon, punta tayo dito sa unang Korinto 13:4 hanggang 7. Basahin na natin. Ang pag-ibig ay mapagpahinuhod at magandang loob. Ang pag-ibig ay hindi nananaghili. Ang pag-ibig ay hindi nagmamapuri. Hindi mapagpalalo. Hindi abusado. Hindi nag-uugaling mahalay. Hindi hinahanap ang kanyang sarili. Hindi nayayamot. Hindi inaalumana ang masama. Inaalumana, malalim na Tagalog ito mga kapatid. Hindi nagagalak sa kalikuan, kundi nakikigalak sa katotohanan. Yun yung bunga ng pag-ibig sa ating Ama. Lahat ay binabata. Lahat ay pinaniniwalaan. Lahat ay inaasahan. Lahat ay tinitiis. Siya nawa. Diba? Pag ukulan natin ng pansin ito mga kapatid. Ito yung bunga ng pag-ibig natin sa ating Ama. Kailangan maging matiisin ka dahil sinabi niya, ang magtiis hanggang wakas Ay siyang maliligtas. ay maliligtas. Kasi sinasabi niya dito, lahat ay tinitiis. Ano kung atin itong iisa-isahin na hanapin ng kahulugan nito, at yung marami itong pinupuntahan itong 4 hanggang 7 na ito ng unang Korinto 13. Napakarami. Hindi kasi isang buwan dito lang sa 5 apat ba to? 1, 2, 3, 4, apat na versikulo na ito mga kapatid. Baka hindi magkasya yung isang buwan. Dahil yung isang buwan ay 4 na beses lang naman tayo magbigay ng mensahe dito sa sanglibutan mga kapatid. At ito yung may kasama, ito yung kasama ng pag-ibig sa atin ng mapagpahinuhod. Alam niyo ang pagpahinuhod doon sa 4? At magandang loob. Yung pagpahinuhod, yung laging nagpapasakop. Pag inutusan ka ng ating Ama sa isang lugar, kung anong patakaran doon, kailangan pasakop ka. May tinirahan kang bahay, kung ano ang patakaran doon sa bahay na yun, ay kailangan pasakop ka doon. Huwag kang aasta na ikaw ang prinsesa doon. Huwag kang aasta na ikaw ang magaling doon. Ay lalong-lalo na kapag utos na ng ating Ama ang ibinigay sa atin. Kailangan sumunod tayo ng walang bulong-bulong, mga kapatid. Siya nawa. Ang pag-ibig ay hindi nananaghili. Ang pag-ibig ay hindi nagmamapuri. Hindi mapagpalalo, hindi abusado. Hindi nag-uugaling mahalay. Hindi hinahanap ang kanyang sarili. Hindi nayayamot. Ba? Maraming gano'n, nakakatawa itong nayayamot. Dahil may pumunta dito sa bahay na ito ng ating ng espiritu ng Panginoon nating si Isa. Ay pupunta doon, ayan nayayamot araw-araw. Hindi alos di daw niya malumod yung kinakain niya, nayayamot siya.
Dahil ayaw niya na pinapansin yung kanilang mga maling gawa. Nayaya mo. Hindi siya nagpapahinuhod. Dapat hindi ka nagagalak sa kalikuan. Yung anak, ha? Yung anak niya gumagawa ng kalikuan, nagagalak siya dun. Yung nagtuturo ng matuwid sa kanyang anak, doon siya natutuwa, nagagalit. Pero yung anak niya na gumagawa ng kalikuan, ay doon siya nagagalak. Yung nagtuturo sa anak niya kung ano yung dapat gawin para maging ganap at kaaya-aya sa paningin ng kapwa-tao, ay doon sila galit. Diba? May ganong tao, mga kapatid. Ayaw maturuan ng mabuti. Alam niyo naman yung mga tao na ayaw sa mabuti. Kanino sila, mga kapatid? Iisa lang ang mabuti, ang utos ng ating Ama. Ngayon, kung galit ka sa mabuti, anong klase ka? Sino ang kumukontra sa mabuti? Ako rin sasagot, mga kapatid, ang dyablo ang kumukontra sa mabuti. Lahat ng utos ng ating Ama kinukontra ng dyablo. Kaya pag kinukontra mo ang mabuti, dahil walang ibang mabuti kundi ang utos ng ating Ama. At dito mo lang yun maririnig, kapatid. Nasabi ko sa iyo, mas malakas sa iyo ang dyablo. Kayang-kaya kanyang iturong, sabi sa Ilocano. Kayang-kaya kanyang hilahin kung saan kanya gusto. Dahil hindi ka nagpapasakop sa mabuti. Ang sumpa ng ating Ama nasa mga masuwayin, sa mga nagagalit sa mabuti, nagagalak sa kalikuan. Dapat yung umiibig sa ating Ama, hindi nakikigalak sa kalikuan, kundi nakikigalak sa katotohanan. Alam niyo yung katotohanan, yung mga utos ng ating Ama, yun ang tunay, pure, sulit na katotohanan, mga kapatid. Wala nang magiging totoo doon sa utos ng ating Ama. Wala nang iba. Dahil siya ang lumikha sa atin. Siya ang nakakaalam kung ano ang dapat sa atin. Kung ano ang nakakabuti para sa atin. Kaya yun ang dapat nating sundin. Kung gusto nating tayo'y maging mabuti. Tandaan mo, kapatid, kung ikaw ay ganito, pag-isipan mong mabuti. Dahil panahon ngayon ng pagpaparusa ng ating Ama sa lahat ng mga masuwayin. Buti nakakatulog ka pa ng mahimbing. Dahil hindi makatulog na maayos yung lahat ng kumukunta sa utos na ito ay binigay ng ating Ama. Palaging gulo ang iyong isip. Dahil hindi ka bibigyan ng ating Ama ng eksaktong kaisipan pag hindi mo tinupad ng eksakto ang kanyang mga kautusan. Siya nawa. Kaya ngayon pa lang, mag-isip-isip ka na. Dahil meron akong nakitang ganyan. Wala tayong pinapangalanan dito. Pero sinasabi nga sa Ilocano, sino ti agsida sili, iso ti maadatan. Ha? Naunawaan niyo yun? Kung sino ang kakain ng sili, yun ang mahahalangan. Diba? Dahil itong pananampalatayang ito na binaba ng ating Ama, sinasabi ko, napakahirap pumasok dito. Pero pag nakapasok ka dito, sinasabi ko sa iyo, napakaraming pangako ang ating Ama na tatanggapin. Magkakaroon ka ng katiwasayan sa buhay. Mawawala yung takot mo, mawawala yung pangamba mo sa araw-araw. Ano man ang nangyayari, tanggap mo yan. Kaya
Kaya nangyari ito dahil ganun eh. May kasagutan palagi sa iyong isip at puso sa lahat ng mga nangyayari. Hindi kagaya nung hiwalay ka sa utos ng ating Ama. Pag may nakita kang nangyari na ganun, kamot ka sa ulo. Bakit nangyari ang ganito? Ayaw mo. Pero pag sumusunod ka sa utos ng ating Ama, kalma ka lang. Ay kaya nangyari yan dahil ganun eh. Alam mo kaagad yung answer. Kaya nagaganap yung bagay na yun. Dahil kagustuhan ng ating Ama, ang lahat ng nagaganap sa ibabaw ng lupa. Kagustuhan niya. May dahilan ng ating Ama. Hindi ka na magtatanong kung kani-kanino kung bakit nangyayari ang ganito. Dahil alam mo, ang kasagutan sa lahat ng katanungan na iyong nararanasan, mga kapatid. Sa pamamagitan ng pagsunod lamang sa buong kautusan. Mga kapatid, kailangan tayo ay maging mapanuri. Unang-una nating suriin ay ang ating sarili. At ang pagbabasihan nga natin, paulit-ulit kong sinasabi, ay ang kautusan ng ating Ama. Doon natin makikita ang ating sarili sa utos ng ating Ama. Makita mo, mabasa mo yung utos, tanungin mo yung sarili mo kung yun ay ginagawa mo. Makita mo yung mga kaugalian ng banal, tanungin mo yung sarili mo kung ganun ka rin. Kung gusto mong maging banal, nandun nakasulat ang gawain ng mga banal. Huwag na nating tularin yung mga mapagpaimbabaw. Kunwari, sumasamba, kunwari, sumasama. Pero pag labas, hiwalay pala. At kung ano-ano ang ipinamamalita na paninira dun sa katotohanan. Pilit sinisira yung totoo. Yun yung mga taong mapagpaimbabaw, mapagkunwari, na ang hinahangad lamang sa kanyang kapwa ay siya'y matulungan. Sila ay mabigyan. Yun yung kanilang mga hinahangad. Sila ay umangat ng pamumuhay sa pamamagitan ng katamaran. Mangyayari ba yun? Paano ka nga angat sa pamamagitan ng katamaran? Di ba? Sinasabi ko. Ang lahat na naging masipag, yan ay nanggaling din sa katamaran. Bago ka naging masipag, naging tamad ka muna. Dahil kung gusto mong mabuhay, na medyo nakaangat sa kahirapan, pag-aralan mo ang kasipagan. Dahil ang kasipagan, ang mitsa ng magandang pamumuhay, mga kapatid. Naghahangad ka magkaroon ng bahay, hindi ka naman marunong mag-ayos ng bahay. Yung bahay na nasa iyo, nakikitira ka nga lang, napakadugyot na eh. Kasi hindi ko na dapat sana isa-isahin. Pero ako'y napupuno na sa aking nakikita. Sila, na gumagawa ng ganun, hindi nila nakikita yung kanilang sarili. Paano kang bibigyan ng ating Ama ng bahay at lupa? Ay yung bahay mo, di mo naman maasikaso, napakadugyo. Sayang lang, pag bibigyan ka ng Ama ng bahay, ay gagawin mo rin lang dugyot. Eh di ba na? Di ba? Bakit ka bibigyan? Kung ako nga ang Ama, hindi kita bibigyan. Ay bibigyan kita, sisirain mo rin lang, dudumihan mo rin lang. Pero pag nakita ng ating Ama na ikaw ay nagbago na, naging malinis ka,
naging masipag ka sa kalinisan, ay bibigyan ka ng bahay ng ating Ama. Sinasabi ko, ako nagsasabi sa iyo, totoo. Magbago ka. Maging masipag ka. Dahil mas marami ang natutuwa sa taong masipag kaysa sa tamad. Abnormal lang siguro ang tao na susuporta sa tamad. Kapag isang tao ay kumpleto ang pag-iisip, hindi siya matutuwa sa tamad. Hanggat kumpleto ang ating kamay, kumpleto ang ating paa, kumpleto ang ating mata, bibig, tainga, gamitin natin yan sa kasipagan, mga kapatid. Pag hindi natin ginamit yan, aalisin ng ating Ama yan. Anong silbi ng kamay? Anong silbi ng paa kung hindi natin ginagamit sa mabuti? At ang isang mabuti, yung pagiging masipag, mga kapatid. Siya nawa. Lalong-lalo na at number 1, yung pagsunod sa utos ng ating Ama. Kung ayaw mong maputol yung kamay mo, gamitin mo sa pagtupad sa utos ng ating Ama. Kung ayaw mong mabulag yung mga mata, gamitin mo sa pagbabasa ng mga utos ng ating Ama para maituro ka sa iyong anak. Kahirap kasing alisin yung mga inborn na ugali. Diba? Inborn, pinanganak ka na ganun ka na. Pero sinasabi ko, lahat ng ipinalalapit, linalapit ng ating Ama dito, sinasabi ko, nakakarinig ng pangkontra sa kanilang mga maling gawa. Kaya lahat na tao na inuutosan ng ating Ama dito sa tahanang ito ng Espiritu Santo, lahat ng inuutosan niyang pumupunta rito at hindi sumusunod sa tama at ayon sa utos ng ating Ama, hindi nagtatagal yan, humihiwala yan dito. Nasabi ko. Pero pag nagkunwari ka na tatagal ka rito, kunwari kang umi-stay ka dito, pero pagdating doon sa mga barkada mo, mga kaibigan mo, kung ano-anong masasama sinasabi tungkol dito, gagawa ng paraan ng Ama para umalis kang kusa dito. Sabi ko sa iyo. Marami ng ganyan nangyari dito. Tandaan natin mabuti. Ang hinahanap ng ating Ama ay bagong lahi. Siya nawa. Pagbabagong lahi. Hindi yung ayon sa ating mga ninuno o magulang. Dahil yung ating mga ninuno at mga magulang, ang kanilang minana ay pawang mga kabulaanan, kasinungalingan. Nung araw, napakaluwang ng lupa. Wala pa nagbabawal sa pagkakainin noon. Ngayon, bawal na, mga kapatid. Yung ating mga magulang, mga ninuno, anong ginawa? Kahit sabi sa Ilocano, uray sa nga dakulapan laku mga ima, awan na itidda, iti anak da. Diba? Yun ay bunga ng katamaran, di ba? Ay utos ng ating Ama, sa pawis inyong manggagaling, anyong kakainin. Diba? Paano kang kakain kung hindi ka naman magpapapawis? O paano ang pagpapapawis? Iyon na naman ang problema, kailangan pa bang ituro? Ang mahalaga sa ating Ama kasi yung mga dukha eh. Kaya kailangan magpapawis. At kung dukha ka, kailangan lupa. Ang iyong inaasikaso, may lupa ka. Kahit pa paano, kahit wala kang pera, may pagkukulang ka ng bigas dahil magtatanim ka dun eh. Ng palay. Magtatanim ka dun ng mga prutas, mga gulay. Pwede mong ibenta, magkakapera ka dun. Ayun eh, yung karamihan kasi sa atin, wala nang ganun eh. Kaya siguro din, linuog na rin ng ating Ama na ipagbawal na rin ng gobyerno yung pagkakainin dahil
maluwang nga yung lupa ng mga bakante ng pinagkakaingin ay yung parang yung mga yung mga milyonaryo lang ata ang nagkakaroon nun, binibinta. At yung mga mayayaman lang ata ang pinupuntahan. At yung mga dukha nagsisipagpuntahan sa syudad at nagpapalimos. Di ba? Iniiwan yung lupa. Kaya kailangan sana yun ang dapat asikasuhin. Ngayon ito, nandito yung utos ng ating Ama. Kaya kailangan nating pakinggan ito. Alisin natin yung mga paimbabaw na mga pagkunwari, paimbabaw, pakunwari ba yun? Ibig sabihin yun. Siya na nga. Alisin natin yung mga ganun. Kailangan maging totoo tayo ngayon mga kapatid. Dahil iyan din yung palagi natin naririnig kung tayo nakikinig, nanonood ng television. Kailangan ay totoo. Alisin yung pagkukunwari. Diba? Alisin yung mga pagdadayaan na yan. Alam niyo kung sino yung mga magagaling na magsipagdaya. Yun yung kasalukuyang nagaganap ngayon, mga dayaan. Diba? At mga nagsisipagdayaan pa naman, yung may mga pinag-aralan. Diba? Ay yung ating mga pinuno ngayon, mga karamihan, mga abogado, di ba? Kanya-kanyang palusot. Kanya-kanyang pabango. At hindi na nga natin alam tayo ng mga hindi nakapag-aral ng mga ganong abogasya, di ba? Mga abogado yung mga nagsipag-awan niya, matataas na. Yun yung mga nagdadayaan. Kaya nga na tinatawag sa yun, sa mga hukuman para ipaliwanag kung ano yung kinasasangkutan nila. Bakit sila pinatatawag? Dahil mukhang nang dayaan na. Diba? Dayaan yung nangyayari, mga kapatid. Marami yung natutuwa na mag-abogado dahil pag abogado ka na, marami ka nang pwedeng dayain. Kayang-kaya mo dahil alam mo yung batas eh. Diba? Ngayon, pare-pareha silang mga abogado, kaya tingnan nyo mga kapatid. Ay hindi natin malaman kung sino yung tama dahil pare-pareha sa abogado, hindi pag-away, di ba? Nakasulat kasi yan mga kapatid. Tingnan natin doon sa 2 Timoteo 3:13. Mga mangdadaya. 2 Timoteo 3:13. Marami kasi yung ganito ngayong panahon ito. Habaan na natin, unahin natin doon sa 1 na imensahe na natin ito, pero iabot natin sa 13 para yung kabuuan mga kapatid. Kabuuan ng mensahe nga una maiparating natin sa inyo maunawaan. Dahil kailangan talaga ng pagbabago mga kapatid. Dahil pag hindi ka naging bagong tao, bagong lahi, nako, napakahirap makapasok sa kaharian ng langit. Kailangan pasakop tayo sa kung ano yung itinayo ng ating Panginoon. Ito yung itinayo ng ating Panginoon sa ibabaw ng bato. May 7 mata. Ito yung pinanghahawakan ng ibang relihiyon.
Sinasabi, ikaw Pedro, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. Ito yun, mga kapatid. Ito yung tunay. Pag sinabi niya siya magtatayo, ay siya mismo. Dahil siya mismo, hindi na sinabing si Pedro o si Juan o si Pablo ang magtatayo. Sinabi ng ating Panginoon, siya ang magtatayo eh. Kaya dito sa tinayong ito ngayon, sa ibabaw ng bato na may 7 mata, ay ang ating Panginoon. Ang pastor dito, hindi ako, mga kapatid. Dahil hindi ako nagtayo nito eh. Ang ating Panginoon nagtayo dito. Kaya ngayon, sinasabi ko nga sa inyong lahat, ito, basahin natin. 2 Timoteo 3, 1 hanggang 13, basahin natin buo. Ito yung kabuuan ng kabuuan ng mga nangyayari ngayon, mga kapatid. Unawain natin mabuti. Basahin na natin. Datapwat alamin mo ito na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib, sapagkat ang mga tao'y magiging maibigin sa kanilang sarili. Ayan. Ha? Maibigin sa salapi. Kita nyo. Milyon, bilyon. Yung mga salapi na iniibig ng karamihan ngayon, lalo na yung mga pinuno. Nako. Simulat natin ang ating mata, mga kapatid. Mayayabang. Mayayabang kasi mga abogado eh. Di ba? Hindi ba makapagyabang? Ay, abogado ka, alam mo yung batas. Di ba? Mapagmalaki. Mapagtungayaw. Sino yung mapagtungayaw na alam nyo, mga kapatid? Mapagmalaki. Tungayaw, alam mo yung tungayaw, kapatid. Ang pagkaalam ko ito yun, mapagmura. Sino yung mapagmura? Di ba? Mapagmalaki. Yeah. Mapagmura. Masuwayin sa mga magulang. Oh, ang dami nito. Mga walang turing, mga walang kabanalan. Ayan. Walang katutubong pag-ibig. Pag wala ka kasing pag-ibig, talagang makakapatay ka ng tao. Diba? Pag wala kang pag-ibig, walang katutubong pag-ibig. Dahil pag nakapatay ka ng tao, sinasabi ko, wala kang pag-ibig. Dahil sabi ng ating Ama, ibigin mo ang iyong kapwa kagaya ng iyong sarili. Ngayon, pag hindi ka marunong umibig sa iyong kapwa, ay mapapatay mo nga. Ibig sabihin, hindi mo rin iniibig yung iyong sarili. Diba? Kaya sabi ng ating Ama dun sa Levitico, ang pumatay ay dapat ding patayin. Diba? Ayan. Kaya kung sino man yung mga kriminal, mga mamamatay tao, mga dapat patayin yan, mga kapatid. Iba yung parusa ngayon eh. Mga panghabang buhay, yun yung mga sinasabi nilang rape na hindi naman, hindi lahat totoo yung mga sinasabi ng mga rape na yan. Kaya lang sa paningin ninyo, at sa paningin ng ibang tao, nagiging totoo dahil sa palakasan. Kaya, yung naghatid sa hukuman nung taong isinasakdal na rape daw, ay malalakas yung nagbitbit sa kaniya, punta doon. May mga katungkulan, binitbit ng may mga katungkulan doon. Ano magagawa pag may katungkulan na yung kalaban mo? Para kang basang sisiw na lang doon. Mayroon pa nga dyan na sinabing ni-rape daw sila dahil bata, 11 years old, re-rape daw. Paano mari-rape yung bata na karatista na hindi man lang magagalusan? Diba? May ganyan, mga kapatid, at meron akong ebidensya dyan. Paano mari-rape yung bata? 11 years old yung bata daw, ay karatista. Mahigit 100 na step ang alam. 170 atang step. Paano mari-rape yan na hindi mo man lang magagalusan? Diba? Dapat sana yung mga ganun,
iniimbestigahan din. Dahil ang parusa ng ating Ama, hindi lang sa mga maliliit, pati sa malalaki mga kapatid, kasamang mapaparusahan. Sa hatol na iyong ihahatol, doon ka hahatulan. Sinasabi ko sa inyo. Siya na nga. Ang pumatay, papatay. Kung ayaw mong maparusahan, huwag kang magparusa. Mga batas na ginawa ng mga tao na hindi naman ayon sa batas ng ating Ama. Ituloy natin. Nasaan na tayo? Walang kabanalan. Dahil ang kabanalan mga kapatid, makikita mo lang sa taong sumusunod sa buong kautusan. Nandun yung kabanalan. Abay, pag nakita ka kasi ngayon na ganun, sumusunod sa kautusan, pagtatawanan ka. Pero alalahanin nyo mga kapatid, ang taong sakdal ay tinatawanan. Pinagtatawanan ng mga banal, mga kapatid, sinasabi ko sa inyo. Sa 3 na tayo, ay 4. Na 3 ba? 3 po. Walang katutubong pag-ibig, mga walang paglulubag, mga palabintangin, mga walang pagpipigil sa sarili, mga mabangis, hindi mga maibigin sa mabuti, mga lilo, mga matitigas ang ulo, mga palalo, mga maibigin sa kalayawan, kaysa mga maibigin sa Diyos. Na may anyo ng kabanalan, tatapat tinanggihan ng kapangyarihan ito, lumayo ka rin naman sa mga ito. Yan, yung mga nabanggit natin, na mga gawain na ayaw ng ating Ama, na ginagawa ng ating kapwa, na kasama natin, lumayo tayo sa mga ito, mga kapatid. Na may anyo. Ano? Sapagkat sa mga ito, sa mga ito, ang nangaggagapang sa mga bahay at binibihag ang babaeng haling na lipos ng mga kasalanan, hinihila ng mga iba't ibang pita. Yung pita, yung mga pananalita, na laging nagsisipag-aral at kailanman ay hindi nakararating sa pagkaalam ng katotohanan. Kita nyo, yun yung malaking sampal eh. Yung mga maibigin sa salapi na yan, mga mayayabang, mga mapagmura. Yung mga iyan ay mga nagsipag-aral pero hindi nakarating sa pagkakaalam ng katotohanan. Ano yung katotohanan na sinasabi dito mga kapatid? Basahin nyo yung Exodo 20, 1 hanggang 17. Iyon ang katotohanan mga kapatid. Inuulit ko, ang katotohanan, Exodo 20, 1 hanggang 17. Yan ang alamin ninyo mga kapatid. Sa number 8 na tayo, na kung paanong si James ba to? At si Jambres ay nagsilaban kay Moises, ay gayon din naman ang mga ito ay nagsisilaban sa katotohanan. Mga taong masasama ang pag-iisip, mga itinakwil tungkol sa pananampalataya. Kita nyo, mga walang pananampalataya. Meron din siguro pananampalataya, kaya lang sa pera. Pananampalataya sila na ang pera ay magagawa ang lahat ng bagay, mga kapatid. Kasi sinasabi ko sa inyo, yung pera ay kayamanan eh. At ang kayamanan ay hindi makapagliligtas sa kapahamakan. Number 9, ngunit sila'y hindi magpapatuloy. Kita nyo, ito yung babala.
Ito yung babala sa mga ganong klaseng tao. Sila'y hindi magpapatuloy. Ibig sabihin, mapuputol yan eh. Mapuputol yung ganyang gawain. Sapagkat mga hahayag sa lahat ng mga tao ang kanilang kamangmangan. Di ba? Ito na sinasabi natin. Kamangmangan, yung pag-ibig sa salapi, mga pagyayabang na yan, pagmumura na yan. Iyan isang kamangmangan. Ha? Nakasulat, gaya naman ng pagkahayag sa mga yaon. Ngunit, sinunod mo ang aking aral, ugali, akala, pananampalataya, pagpapahinuhod, pag-ibig, pagtitiis, mga pag-uusig, mga pagbabata, anumang mga bagay ang nangyari sa akin sa Atikia. Ano ba ito? Antioquia. Sa Iconio, sa Listra, anumang pag-uusig ang tiniis ko at lahat ay sa lahat ay iniligtas ako ng Panginoon. Ito yung nangyari sa akin, mga kapatid. Ang mga umusig sa akin, alam ba ninyo, mga rebelde, pinag-uusig nila ako dito sa ginagawa kong ito. Dahil wala akong pinapanigan, wala akong inaayunan. Kaliwa at kanan, pinagbawalan ako ng ating Ama na lumiko. Kaya galit sila sa akin, kaliwa at kanan, galit sila sa akin, inuusig nila ako. Saan na tayo? 12 hanggang 13 tayo dito, mga kapatid. Oo, at lahat na ibig mabuhay na may kabanalan kay isa na ating Panginoon ay mga babata ng pag-uusig. Nagbabata, ang papakababa sa mga umuusig. Diba? Hindi na kumukontra sa kanila dahil sila naman yung itinayo ng ating Ama na mataas. Dahil sila yung may mga kapangyarihan, maraming grupo eh. Mga grupo sila eh, kaliwa at kanan eh, may grupo eh. Kaya nagpapakumbaba ako palagi sa mga yan. Pero sinasabi ng ating banal na kasulatan, utos ng ating Ama, ang nagpapakababa ay siya kung itataas. Doon tayo umaasa sa pangako yun ng ating Ama. Kailangan palagi tayong nagpapakumbaba. Sa 13, pakinggan natin mabuti ito. Datapwat ang masasamang tao at mga magdaraya ay lalong sasama ng sasama at mga dadaya. At sila rin ang mga dadaya. Naunawaan niyo ito. Dahil nakasulat din sa Apokalipsis, mga kapatid, ang masama ay magpapakasama pa, ang mabuti ay magpapakabuti. Dito nga, doon sa number 1, 3:1, dapat alamin mo ito na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib. Ando sa 13, datapwat ang masamang tao at ang mga magdaraya ay lalong sasama ng sasama at mga dadaya. At sila rin ang mga dadaya. Basahin natin sa kan para mas maliwanag. Tingnan natin dun sa magandang balita, Biblia. Ano ito? 2 Timoteo. Hanapin natin, mga kapatid. Dahil itong mga salita kasi dito ay kabanal na kasulatan. Yung iba, sa tansya ko, halos di nyo maunawaan. Pero sa akin, mga kapatid, 100% pasok na pasok ito sa pangunawa ng inyong lingkod na nagsasalita sa inyong harapan. Gusto ko lang na maiparating sa inyo na malinaw. Kaya ang ginagamit natin, dalawa ang aklat natin ginagamit dito na sa wikang Tagalog. Dahil hindi naman tayo marunong mag-English. Dahil Pilipino tayo, mga kapatid. Pure tayong Pilipino. Kaya kung maaari, huwag tayong magsasalita ng English. Dahil sa ating pagsasalita, ipinakikilala natin ang ating sarili kung ano tayo. Ha? 2 Timoteo 3:13.
Basahin nga natin mga kapatid dito sa magandang balita kung ano yung laman nito. 3:13. Timothy. Basahin natin. Samantalang ang masasama ay lalo namang magpapakasama at ang manlilinlang ay patuloy na manglilinlang at sila man ay malilinlang din. Kita nyo, yung mga nang dadaya ay patuloy namang dadaya at sila rin mismo ay madadaya. Dadayain din sila. So, isipin niyo yung binabanggit kong ito mga kapatid. Ha? Diba, nung hulihin ng ating Vice President, ex-President, si Duterte, sinasay ko nariktahan sa inyo. Ha? Diba, marami siyang sinasabi dahil abogado siya. Ha? Sabi niya, nakahanda na siya, bilisan ninyo ang pag-aresto sa akin, kanya ng mga nakaraan, baka mamatay na ako. Hindi nyo na ako ma-aresto dahil patay na daw siya baka daw siya mamatay, bilisan daw yung pag-aresto ng ICC. Ngayon nung may lumabas na dahil siya ay nakahanda abogado siya. Ngayon nung may lumabas na warrant of arrest ay nagtanong sa nakakaalam ay sinabi hindi, wala. O di tiwala siya. Diba? Ito base sa ating naririnig palagi na balita mga kapatid. Di tiwala siya na wala pang arrest warrant. O nung umalis siya ng bansa, nung pagbalik niya, pagbaba niya sa airport, yun nahuli siya. Hinuli na siya dahil may warrant of arrest. Umasa siya na wala pa nga, hindi siya nakahanda. Ngayon, yung pangdadaya na sinasabi sa banal na kasulatan, siya kayo yung nadaya. Kaya ang sabi ng mga kumakampi sa dating Pangulo, siya daw ay, ang tawag doon, dinaya, ang tawag doon, trinahidor. Yun yung pagtatrahidor, yun ay isang uri ng pangdaraya yun. Binigla, hindi siya nakahanda trinahidor siya. Yun ang kanilang sinasabi. Pero patuloy pa rin yung investigasyon. At lalabas ang katotohanan mga kapatid dahil sinasabi ko nga, ang ating pasimulang na mensahe ay ang ating Ama ang may panukala ng mga nangyayaring ito. Siya nawa. Para lumabas ang katotohanan, at ang katotohanan sinasabi ko sa inyo nasa Exodo 21 hanggang 17. Hanapin natin ang katotohanan. Ngayon madaling makita dahil sinasabi ko kung nasaan. Ngayon nakita ninyo dahil sinabi ko na kung nasaan sigurado nakita nyo na yan dahil sinabi ko kung nasaan. Yakapin ninyo yan at huwag kayong ihiwala mga kapatid. Kung gusto yung maligtas, dahil ang kapahamakan ako sinasabi ko sa inyo, kahit gaano kakayaman, kahit gaano kataas ang yung pinag-aralan, pag hindi kayo sumunod sa patakarang ito na yung binaba ng ating Ama, hindi makapagliligtas sa inyo ang inyong pinag-aralan, hindi makapagliligtas sa inyo ang kayamanan. Siya nawa. Sa oras ng kapahamakan. Ito lang ang natatangi na kinaroroonan ng kaligtasan mga kapatid. Dahil nandito ang pangalan sa ibabaw ng langit na ibinaba sa ilalim ng lupa, sa ibabaw ng lupa, sa balat ng lupa,
na ibinigay ng ating Ama, nasukat natin ikaligtas mga kapatid, nandito lang. Ang kaligtasan ay nasa pangalan ng ating Panginoon. Kaya nga sinasabi niya ang tumawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Siya nawa. Ang bawat isa na tumatawag. Tingnan nga natin, i-research natin. Dahil ngayon mga kapatid, tingnan nyo nga kung ano yung oras na. Well, tipid yung oras natin dito 1 hour and 22 minutes. 1 hour, 22 minutes. Ah, 1 hour and 36 seconds. 10 minutes ano na yun? Bars na tayo niyan. Napakahaba mga kapatid yung ating imimensahe. Alam mo, ito buong ito, mensahe natin sana ito. Pero andito pa lang tayo. Andito pa lang tayo sa mensahe. Ito sana buong ito, napakahaba. Number 1 pa lang tayo 7 messages. Ang dami. Ay, magit na tayo isang oras. Yan, napakarami ng mga salita natin naman na dapat sana natin malaman pa. Pero ang nakakapigil sa atin ay yung kahirapan ng buhay. Dahil pag pinahaba natin ito, dadami yung lalaki yung babayaran sa YouTube. At dumami. Yan nga, kailangan nilisin na natin yung mga pagkukunwari na yan, mga pagdadaya na yan, pagpapaimbabaw, alisin na yan. Dahil nakasulat, ito na lang ating gagawin mga kapatid. Ating idudugtong sa ating mensahe ngayon. Dahil andito pa napaka-importante pa ito, yung ang nagmamadali sa pagyaman ay parurusahan. Nandito kung paanong paraan. Ang biyaya ay ang mga mensahe tungkol tuwing Sabado na kailangan tanggapin. Walang kabuluhan ang tulong na nagmumula sa tao. At andito yung tulong na may kabuluhan na dapat tanggapin ng tao. Doon nyo kadami. Kaya wag lang kayong bibitaw mga kapatid. Palagi kayong umattend, nakinig sa latuntunan ito. Dahil lahat dito, linilinaw yung isipan. Binibigyan ng malawak ng pangunawa. At yung ayaw matuto dito, sinasabi ko sa inyo. Ang ayaw makinig, ayaw sumunod. Sabi ng ating Ama, pag hindi ka sumunod sa Kanya, ikaw ay sa diablo. Dahil dalawang bagay lang naman na nandito sa ibabaw ng lupa. Sa Diyos o sa diablo. Pag hindi ka sumunod sa Diyos, sigurado sa diablo ka. Dahil yan lang naman ang kumukontra sa Diyos sa ating Ama ang diablo Pag hindi ka sumunod sa Ama, ay kumukontra ka. Dahil hindi ka sumusunod diablo lang ang kumukontra sa Ama. Naunawaan yun mga kapatid. Ang hindi ayon sa akin ay laban sa akin. Ang hindi umaayon sa akin ay kalaban ko. Yun ang ibig niya sabihin. Ang kalaban ng Ama ay ang diablo.
Kaya alisin natin yung mga kasinungalingan. Yan. Dahil yan ay talagang sa ayaw mo man at hindi, patitigilin ka ng ating Ama. Kaya wag mo nang hintayin na patigilin ka ng ating Ama. Dahil pag pinatigil ka ng ating Ama sa kasinungalingan mo, mas masama ang mangyayari sa iyo pag siya ang nagpatigil sa iyo. Kagaya ko, mga kapatid, pinapatigil niya ako noon para sa mga gawain na gusto kong gawin. Ayaw kong sumunod. Nung siya mismo ang kumilos na huwag na akong gumawa ng ayon sa aking kalooban, yun, lalo akong napasama. Pero kung sinunod ko na sana ang ating Ama noon pa, ay hindi na sana sa akin nangyari yun. Dahil yun nga nakasulat siya, yun yung mangyayari. At nangyari nga sa akin. Kaya ito, sumusunod na ako ayon sa kalooban ng ating Ama. Ngayon, yung mga kasinungalingan na yan, ating mababasa sa awit 63:11. Tingnan natin. Medyo magmadali na tayo dito. Awit 63:11. Kuha na natin. Basahin na natin ito mga kapatid at ito yung kanyang ito yung kanyang babala sa lahat ng mga kasinungalingan, yung mga pangdadaya na yan. Ha? Siguro bilang paghuli natin ito mga kapatid at sinasabi ko nga, nang hinayang nga lang ako dahil kinakapos tayo sa sa budget sa ngayon. Sana madami sana mag-double message sana tayo ngayon. So darating din siguro tayo sa bagay na yan sa inyo mga kapatid na malayo na umaasa lang sa pakikinig dito sa YouTube channel na binaba ng ating Ama. Manatili lang kayo mga kapatid. Kikinig, sumusubaybay at pagsikapang gawin yung lahat ng patakaran na pinag-uutos ng ating Ama. Ito pa rin walang bulong-bulong. At kung ano yung ibinibigay sa akin ng ating Ama ay sa ating lahat yon mararanasan nyo mga kapatid. Kaligtasan, biyaya, awa, kapayapaan, buhay na walang hanggan. Yung pangako niya ng ating Ama ay mapupuntang lahat sa mga sumusunod sa kanyang mga utos, kagaya ng binibigay sa ating Ama. Iyon yung sinasabi natin, alisin yung pagsisinungaling niya na pagdadayaan. Dahil ito yung nakasulat na mangyayari, nahula mga kapatid. Awit 63:11. Tama ba yung pagkabang? Ngunit ang hari ay magagalak sa Diyos, sa ating Ama. Bawat sumusumpa sa pamamagitan niya ay luluwalhati, sapagkat ang bibig nila na nagsasalita ng mga kasinungalingan ay patitigilin. Kita nyo mga kapatid, kaya bawal dito yung pagsisinungaling. Dahil kung kasinungalingan ito, tumigil na sana ito mga kapatid. Ang magpapatuloy ngayon yung katotohanan. Ang titigil ay ang kasinungalingan. Kaya hanggang dito muna tayo mga kapatid at sana sa pamamagitan ng mga mensahe na inyong narinig mula sa ating Ama sa pamamagitan ng Espiritu ng kanyang panganay na anak na si Isa at ganun din sa bibig ng kanyang huling sugo ay kayo ay nakapulot ng ginintuang aral sa buhay na dapat nating kasama sa araw-araw ng ating pamumuhay. Sa inyong lahat mga kapatid na walang sawang nanonood at importante ay nakikinig, ang biyaya, kapayapaan at awa ng ating Ama
sa pamamagitan ng Espiritu ng kanyang panganay na anak na si Isa na ating Panginoon ng mga Panginoon at ating Hari ng mga Hari ay sumainyo na ang lahat. Senawa at Senawa. At pakinggan nyo pa mga kapatid yung patutuo dahil yan ay kinakailangan na anuman ang ginagawa, anuman ang sinasalita, kailangan ay mayroong magpapatutuo mga kapatid. Ayan mga kapatid, hanggang sa muli.